train. Didn't know if I could stand another day. But I found joy and I've had faith. Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor Oji. Ang awitin po na inyong narinig is I Know How It Feels to Survive by Jeff and Sherry Easter sa kanilang album na Eyes Wide Open. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng 2 Corinthians. Meron po tayong dalawang bahagi na babasahin, no? 2 Corinthians chapter 11 verses 3 to 4, then talon tayo sa 12 hanggang 15. So start muna tayo sa 3 to 4. Ito po ang pagkasabi sa ating salin. Ngunit nag-alala akong baka malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananalig kay Kristo tulad ni Eva na nalinlang ng ahas, sapagkat malugod ninyong tinanggap ang sinumang dumarating at nangangaral ng ibang Jesus kaysa ipinangaral ko. Tinatanggap ninyo ang espiritu at aral na iba sa itinuturo ko sa inyo. Another po, verse 12 hanggang 15. Ito po pagkasabi, ngunit patuloy kong gagawin ang ginagawa ko ngayon upang huwag kayong magkaroon ng katuwiran ang mga namamalita na ang paglilingkod nila ay tulad ng aming ginagawa. Hindi sila tunay na apostol, kundi nandaraya lamang at nagkukunwaring mga apostol ni Kristo. Hindi ito dapat pagtakhan sapagkat si Satanas man ay maaaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan. Kaya hindi katakataka na magkunwaring lingkod ng katuwiran ang kanyang mga lingkod. Ang kanilang kahihinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. Sa umaga pong ito ay pag-uusapan po natin ang disguise, no? Pagkukunwari, no? Atin pong nabasa yung salita po ni Apostol Pablo patungkol po sa mga mangangaral na nagkukunwaring mangangaral bagkos sila pala ay mga bulaang propeta, mga tao na ang pangangaral ay hindi naaayon sa salita na ng ating Panginoon. Kaya po mag-ingat po tayo, no? Kasi maging ang dyablo man din ay gumagawa ng mga panglilin lang sa atin. Nagdi-disguise siya. Minsan ang mga pagpapalang binigay niya ay disguise pala yon ng isang trouble o isang temptation para sa atin. Kaya po ito po ang challenge ko, na mag-ingat po tayo kung darating man ang mga time na para bang napakaganda, no? Too good to be true. Mag-ingat po tayo sa dyablo. Dahil binalaanan po tayo ni Apostol Pablo na ang kaaway natin ay gumagawa din po ng paraan upang tayo ay maiwala o mawala sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, this is my challenge this morning. Beware of the disguise of the devil. Beware of what the devil's tactics against us. Minsan sa paningin natin ay maganda, pero yun pala sa likod nito ay isang sakuna, sa likod pala nito ay isang delikadong pangyayari para sa atin. Kaya mag-ingat po tayo sa bawat disguise ng ating kaaway. Looking at me, you're even closer than the very breath that I take. Mother and father, more than a friend to me, beginning and ending, and living of life to me. Minsan pa pong nagbabalik ang inyong lingkod. Ang awitin po na inyong narinig is Praise You by the Collingworth Family sa kanilang album na Part of the Family. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral sa ating topic na disguise. Meron lang po akong ilang mga quotations, no, na gustong ibahagi sa inyo. Una po, there are things that seems opportunity for us, but it is actually the devil's disguise to deceive us. Unang punto po, atin pong narinig, na akala natin minsan opportunity, no? May mga minsan akala natin ang gandang trabaho, malaki ang sahod. Yun pala disguise ng dyablo upang ilayo tayo sa Panginoon sa paglilingkod sa Kanya. Kaya mag-ingat po tayo, no? Hindi po lahat ng magandang pangyayari ay mula sa Diyos. May mga panahon din na disguise ng dyablo upang i-snare, no? gawing bitag para sa atin upang tayo mailayo sa paglilingkod sa Diyos. Another point po, do not be deceived by Satan's alluring or offering us fame and fortune
but the end is destruction. So do not be deceived by this alluring, by his tactics. Huwag po tayong maengganyo doon sa kanyang offer na pasisikatin tayo, bigyan ng kayamanan, pero ang kahuli-hulihan naman pala ay distraction. Hindi po masamang sumikat, hindi po kasalanang maging mayaman, pero kung iyon po ay taktika ng demonyo para ilayo tayo, nako, delikado po tayo. So be careful by the offerings of this world, because being friend with this world is enmity with God. Therefore, do not be friend with this world. What we have to do is to fight against the wiles of the devil, to fight against the temptation of this world. Remember that we have 3 enemies, di po ba? Una nating kalaban ay ang diablo. Pangalawa ay ang mundo. At ang pangatlo, ang ating sariling laman. So ang 3 kaaway na ito ay nandito po na nakapalibot sa atin. Kaya wag po tayong palinlang. My last point po na gusto iparating is, Satan has many tools, but deception is the handle that fits them all. Alam natin that when Satan can deceive us, starting dito sa mind natin, sa pag-iisip natin, when the devil can deceive us of his tactics, of his alluring device, his offerings, oh my goodness, alam nyo na po anong mangyayari kasunod niyan. So wag po tayong padaya sa kanya, because we are serving a God of truth. Remember that God offers is only truth, but what the devil offers is lies. Kasinungalingan po. Akala mo maganda, pero sa huli pala hindi. Akala mo pagpapala, yun pala ay curse. Akala mo opportunity, yun pala problema. Kaya po kung hindi po tayo mag-iingat, tayo po ay mabibitag sa dyablo. Kaya po mga kapatid, nais ko po kayong i-challenge, nais ko po kayong gusto ko po kayong bigyan ng idea patungkol dito. Ang pangdadaya po ng dyablo ay hindi matatapos hanggat hindi babalik ang Diyos. But remember this, higit tayong makapangyarihan kaysa dyablo. Ulitin ko po, higit tayong makapangyarihan sa dyablo. Sabi ng Biblia, greater is He that is in me than he that is in the world. Kaya ang dyablo po ay wala po niyang kapangyarihan na malakas kaysa sa iyo. Kung halimbawa, dumarating man yung point na para bang tinempt ka ng dyablo, remember this, that we are more than conquerors in Christ Jesus. Sabi ng Biblia, submit yourself unto God, resist the devil. You cannot resist the devil if you won't submit yourself before the Lord God Almighty. So do not be deceived. Do not be deceived by the disguise of the devil. God bless po. On the shoulder, all of the Lord. You gotta dig a little deeper if that girl's a keeper. Lose a little bit of your pride. You gotta dig a little deeper if you wanna keep her safe.